Kulex Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, no? Sibakin lang natin itong SMNI, magkomento lang tayo tungkol po dito sa ginawa ng komite sa Kongreso, itong Committee on Legislative Franchise, kung saan ay inaprubahan po ang resolusyon na itong SMNI, itong SWAG, ano ba? Suara Sug Media Corporation, na suspindihin ang kanilang prangkisa. Mukhang hindi mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na umubra ang power ni Pasturan Kibs Kibuloy na may-ari ng universe at ng mga may tililing na kaluluwa, no? Stop! Stop. Sabi ng ating kabunyog dito, hindi nakuha ang stop. Walang power si Kibuloy kay Martin Romualdez. Bakit po ano ang dahilan po ng komite ng Kongreso? Bakit sinibak or sinasabing suspindihin na ang prangkisa ng SMNI? Bali ang pinaka-korporasyon pala niyan itong Suara Sug Media Corporation. Ano kaya ibig sabihin Suara Sug na yan? Dahil daw po sa fake news, ay matagal na yan eh. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang, no? Alam nyo, matagal na pong nagpe-fake news itong SMNI. Nagkataon lang na uminit ang ulo ng mga congressman kasi ang binoljak po ng SMNI, itong si Martin Romualdez. Na alam naman natin na talagang may boljakan sa pagitan ng Duterte Arroyo laban sa Marcos Romualdez. So tayo nga sa bunyog nililiwanag natin, mga kabunyog. Wala tayong pakialam sa kanilang mga away politika. Kung may ambisyon si Inday Takaw, bahala siya sa buhay niya. Kung may ambisyon si Romualdez, wala tayong pakialam. Ang sinasabi lang natin dito, sana noon pa, hindi lamang suspensyon ng prangkisa, tuluyan ng, sibakin sa ere, yung SMNI, sapagkat iyan ay pugad ng fake news, kasinungalingan, at nagiging propaganda pa yan ng China. Yun ang masakit dyan eh. Ngayon, ano nga ba ang dahilan? Ang sinabi daw dito, according to the House Committee on Legislative Franchise, Suara Sug Media Corporation violated Section 4, which is about the responsibility of the franchisee not to deliberately disseminate false information. Excuse me po. Mike Enriquez ako, no? Or engage in willful misrepresentation. In short, nag-fake news, mga kabunyog, mga kababayan. Nag-fake news. Ang dyan, si Party List Representative Nograles. Sinasabihan ng NTC po na ipatigil na ang pag-i-air ng SMNI. Ngayon, sana all. Ngayon, anong masasabi ni Kibuloy dito? Ito po, ang analysis natin dito, mga kabunyog, talagang makikita natin, itong mga congressman, na ngayon ay kampi na sa Romualdez Marcos, ay direkta na talagang sinusuwag si Duterte. Kasi alam naman ng lahat na iyang SMNI, yan ay kay Kibuloy yan eh, dun nga sa kanyang relihiyon o kulto. Yan ay Duterte. Yan ay propaganda machine ng mga Duterte. At talagang malapit, best friend yan si Kibuloy, tsaka itong si Rodrigo Canor Duterte. So ngayon, dahil diretso na yan na pinapasuspinde, itong mga congressman, dinedeklara na nila, sinusuwag nila si Canor Duterte. Ibig sabihin, wala na po, hindi na kinikilala ang angas ng Davao. Yung agila ng Davao, kuwek-kuwek na lang. Napatawa yung isa nating kabunyog. Kabunyog Dominic Maglalang. Eric Canedo, salamat. Hermin Aspiliaga, mga kabunyog natin. At mabuhay pala ang
Ang Bunyog Sambales, mga kabunyog natin sa Kabanggan, ano? So yan. Yun, kwek-kwek na lang. O, napatawa kayo ha? O, tumatawa kayo. Yung Agila ng Davao, eh, kwek-kwek na lang. Bakit nga po? Naging kwek-kwek na lang ng mga congressman eh, di ba? Sinasawsaw na lang sa suka. Tapos itatapon. O, bakit po? O, di ba? Yan nga, yung SMNI, pinapasuspindi na. So ngayon, anong mangyayari after masuspindi ang SMNI? Hindi natin alam. Pero syempre, dahil area yung broadcasting po yan, makakapag-operate pa rin yan sa online. Ang maganda lang dyan sana, tuluyan ng isuspindi yan ng Facebook, tsaka ng YouTube. Lahat ng mga online platform, isuspindi na yan. Or tuluyan na yan. Ano? At pag-usapan natin, yung mga anchor ba tawag sa mga, yung mga fake news peddler at red tagger ng SMNI, nakakulong. Nag-hunger strike daw. Yes. Ako naman may awa naman tayo. Sa punto ng pamilya ni Badoy, nakita mo yung picture, di ba? Nakakaawa. O, naintindihan natin yon na di man tayo walang hiya eh. Sa punto na makita mo, Picture na yan? totoo daw yung picture. Magkayakap, yung anak nalulungkot kasi nakakulong yung nanay niya. Okay yon, okay lang yon. Pamilya kayo dyan, pero hindi ko sinasabing drama yon, natural yon. Ikaw ba naman, nanay mo makulong, di ba? Pero, ang sinasabi lang natin, deserve. Sa punto ng politika. Deserve. Sana naisip yan nila Badoy eh. Deserve daw. Nila Badoy, nila ka Eric. Nung panahong nagre-red tag kayo ng mga aktivista, kung ano-anong mga sinasabi nyo, pinagbibintangan nilang mga NPA, Gabriela, Kabataan Party List, ACT Teacher. Mga guro na nagtuturo sa mga paaralan, member ng ACT Teachers. Sinasabi nyo, NPA na. Sinasabi nyo, terorista na. O yung mga kabataan. Tama ba yon? Inilalagay nyo sa kapahamakan yung buhay ng tao sa pagre-red tagging ni Badoy at yung ka Eric na yan. Di ba mga kabunyog? So tayo, okay, nakakulong kayo dyan, deserve nyo. Sana magmuni-muni kayo, wag nyo nang ulitin. So yun po mga kabunyog, mga kababayan. Basa muna tayo ng comment. Napunta tuloy tayo kay Badoy tsaka kay ka Eric. Hindi yan topic natin eh. Pero related, no? So yun. Pangalawa, SMNI. Saan naman kayo nakakita ng isang news channel na yung isang anchor ay wanted? Dito lang, only in the Philippines eh. Di ba paulit-ulit tayo mga kabunyog, mga kababayan? Biro mo wanted si Kibuloy sa Federal Bureau of Investigation. May mga kaso. At ang mga kaso po ay hindi biro eh. Human trafficking. Money laundering. May kaso pa ng child abuse tsaka rape. May mga complainant na ni-rape ni Kibuloy. Minamasahe daw tuwing gabi kasi daw anak siya ng Diyos. Yun ang kaso ni Kibuloy sa Federal Bureau of Investigation. Nasa wanted list. Tignan nyo yung website ng FBI. Wanted yan. Pero saan ka naman nakakita? Wanted ka na. Pinaghahanap ka ng batas. Pero nakakapag-anchor ka sa isang TV station. Kasama mo si Canor Duterte na dating Pangulo. Nakuha nyo ang tawag dyan, impunity. Ibig sabihin, pinapamukha sa atin, pagdating sa batas, wala, hindi sila apektado ng batas. Nakukuha nyo yung ibig natin sabihin mga kabunyog. Ganun po yun. Wanted na yan, pero bakit nangyayari yan? Dapat nga dyan, di ba Boying? Calling Boying Remulla. Ikaw Boying ha? Dapat ikaw, inaasikaso muna yung proseso ng extradition ni Kibuloy sa Amerika para arestuin din yan. Tapos si Duterte ang kasama niya. Malapit na rin maging wanted yan. Kasi iniimbestiga naman ng ICC. Nakikita nyo yung nasa SMNI na yan. Tapos makita mo si Roque. Nagla-live din dyan. Propagandista naman ng China. Mga walang hiya. Ayan, nako. Parang nakibuloy tayo ha. Medyo natatawa si Napay-stop. Sabi ni Kabunyog Rene. Nandito lang ako sa mga Kabunyog. Nagmi-meeting kami. Okay. So, nakibuloy tayo napay-stop yung ating signal. Sana nandyan pa kayo. Nawala tuloy. Anyway, so yun nga. No. Nawala kasi signal kanina. So, dapat yan, makikita mo yung SMNI. Si Badoy, si Celis, fake news, red tagger.
Si Duterte, killer. Pinaghahanap ng ICC. Oh, huwag kayong magagalit ha. Yung pagiging killer ni Duterte, siya nagsabi niya na killer siya. O kaya huwag kayong magagalit. Inimbestigahan ng ICC. Si Kibuloy wanted. O, di ba? O, diyan yung makikita. Si Panelo, tignan nyo, abogadong yan, ng mga kriminal, di ba? Mga rapist, yan ang ni Panelo mga kliyente. Tignan nyo naman si Roque. Si Roque naman, propagandista ng China. O, China. O, si Enrile naman, may kaso ng plunder. Ayan, makita nyo. Ayan, nakibuloy na naman tayo. Na-stop yung signal. Anyway, ano ba to? Globe ba yan o smart ba yan? Kasamang Marisol, no? Si Marisol, Si Marisol kasama natin, pero hindi man Marites, no? So, yan. Basa tayo. So, yan. Deserve yan. SMNI. Aprobado na po ang House Resolution ng Legislative Franchise. Tanggal suspendido ang kanilang franchise o lisensya. O sabi ni Mangi Ortiz, good news sa mga DDS. Baka mabigo na sila dahil wala na silang makikita o magbabalita ng fake news. Oo, kayo naman kasi mga kababayan, pag alam nyo ng fake news, pagmumukha pa lang ni Kibuloy, pag nakita nyo, isukan nyo na. Diba? Basic alam mo ng wanted, ng rape, sabi ng akusasyon sa kanya, money laundering, mga kaso niya. Dapat masukan na tayo. Bakit mo palang mukha ni Kibuloy Kayo naman. Sabi nyo, mapipirmahan ng kaluluwa. Kung may tililing ka ba, para maniwala ka dyan. Sa totoo lang naman mga kabayan, di ba? Mga kabunyog, mga dutards, mga pulangaw. Sa totoo lang, tignan nyo naman kasi ang SMNI. Pinagtatanggol pa niyan yung China. Kahit na nga lang, wag natin pag-usapan politika. Kayo ba? Gusto nyo pinagtatanggol pa yung China? Yan ang ginagawa ng SMNI. Kaya tama lang, hindi lang masuspinde. Dapat talaga yan, mawala na yan. Kasi yan ang anay ng mga anay sa isip ng maraming Pilipino. Yung mga napapaniwala dyan. O ICC, sabi ni Canor, dyan niya sinabi ni Canor, ni Duterte, sa SMNI. Kaya nga kinwestiyon siya ng isang congressman dyan. Binantaan niyang papatayin si Franz Castro. Saan naman kayo nakakita ng isang channel na lantarang magbabanta ng pagpatay ng tao? Grave threat yun. Krimen yun. Pwede ba yung ganyan? Ibig sabihin, kung talagang may batas pa tayo na sinusunod, bakit nangyayari yan na nagagawa yan nila Duterte? O, di ba? Sa totoo lang, sinabi niya yan, hindi yung fake news mga dutards. Sabi ng Tatay Digonyo papatayin niya si Franz Castro gamit yung Intel Pad, yung confidential pad ni Inday Takaw. O, sabi, paano nyo yan matatanggap? Lantaran niyang sinasabi sa SMNI. So, anong klase yan? Di ba? O, Marites Cuales Sernal Kobayashi, morning watching from Japan. O, salamat O, from Japan O, yet MA, sabi ng mga ibang taga Davao na nababasa ko sa comment, sukang-sukan na daw sila sa mga Duterte. Hindi lang taga Davao, sukan-suka dyan Pag matino ang isip mo, magsusuka ka talaga. Di ba? Kung matino ang isip mo, makita mo lang mukha ni Duterte, ni Kibuloy, ni Roque, ni Panelo, ni Enrile, sus Mariosep naman. Hindi naman fake news ito, di ba? Makikita nyo naman. Tama lang din talagang ginagawa ng mga congressman. Ano man ang motibo ni Romualdez dyan, ambisyon man yan, o away-awayan nila ni Inday Takaw sa 2028 presidential election, bahala sila sa buhay nila. At sinasabi lang natin, tama naman talagang mawala na yung SMNI sa ere. Di ba? O, Apo Federico de Alexandria, pasara na yan. O, ipapasara na ako. At hindi lang ipasara. Kasi pag pinasara mo lang, paano naman yung mga kalokohan? Ayan, bumalik na naman ang signal. Nakibuloy na. Ilang beses tayo nakikibuloy sa signal. Stop, no? O, sana ayusin nyo na may signal, no? Ano ba to? Smart or globe or what? Di ba? O. Larinet Malacad, good morning Sir Kulex. Dapat talaga ipasara na yung bulok na SMNI na puro fake news at red tagging ang ginagawa. No, o yun nga, nakakulong na nga sila Baduy Nag-hunger strike daw Tayo naman, ayaw natin na alam nyo, makatao naman tayo.
Ako ang punto ko lang lagi, yung ginawa mong pag mali, yung ginawa mong kasalanan, pagdusahan mo. Ganun lang. Pero sa punto ng personal, ano naman yan, bahala sila sa buhay nila. Hunger strike, di ba? Oh. Karkabuso. Hey, salamat po Lord kung close na ang hari ng fake news. Oo. Ayan, yun, talagang ano, no, yung signal na pa-fluctuate. Los Unidos, Juventus, salamat. Alan Lumbera sa Uswaw. Oo. Utas ka, Kibs. Dapat din talaga yan, mga extradite na yan. Hindi lang maipasara. At balita nga natin, kakasuhan din ni Laila de Lima lahat ng mga vlogger na nag-fake news sa kanya. Payback time, patay kayo kay de Lima ngayon. Ibang topic yan, ibang vlog din natin yan. Sino-sino mga Pulangaw, DDS vlogger ang kakasuhan, di ba? Itatopic din natin yan. Kaya ano yan umiikot ang mundo. Kung dati naghahari. Ayan, okay, bumalik na. So magpaalam na tayo, basa lang tayo ng comment. Irene Mendoza Irene, close na as in. Sinuspindi po, ipapatupad yan ng National Telecommunication Corporation, ng NTC, no? Kailangan ipatupad yun ng NTC, no? Mendoza Irene. At tingin, pabati po daw kami dito sa Dubai. Dubai. Sino yan? Kabunyog Marisol. Sino? Si Manuel, Puskal Manuel. Hello mga taga Dubai. Dubai, opo. Oo Salamat, nakikinig kayo sa Bunyog. Salamat. At sa isang Del Rosario Raul, God bless po, mabuhay kayo. Alvin D. Chipmunks, the end is near for them. Justice nga dapat katarungan di ba? Baluga Galban, good day, fake news ng SMNI. Hindi lang yung fake news, propagandista ng China yan. Nakakasuka yan. Traitor yan sa bayan. Di ba? Propagandista ng China yan. Pag may ginagawang yung yung China sa West Philippine Sea, pinagtatanggol yan dyan ng SMNI. Di ba? Sila Rocky yan. Kaya dapat itakwil na talaga yan. At dapat kasuhan na ang mga dapat kasuhan dyan. Rolino, Equipado, Buwan, Sir Kulex, inuusig na sila ng karma. Duterte, Kibuloy, Roque, Panelo, si Celis, si Badoy, lahat dyan. Sama-sama sila dyan. Sally Herboso de la Cruz, good morning po Mr. Kulex at mga kabunyog. PDPRS, BSC, tuwan-tuwa ang kakampi ng NPA. Ito, utak NPA dito. Anong NPA? NPA kayo dyan, Puro NPA kayo pinagtatanggol nyo pa Salamat po mga kabunyog. Hanggang dito lang ating vlog, no? Salamat kay Ate Remy, salamat. Kabunyog Dominic Maglalang, Kabunyog Marisol, salamat. Eric Tanedo, si Jojo, Kabunyog Jojo, sila Kabunyog Hermin Aspiliaga, salamat sa pagpapatuloy, At mga taga Baguio, abangan nyo tayo dyan. Nueva Ecija at yung mga kabunyog sa Sambales, mabuhay kayo, Mama Abigail Daguyos ng mga kabunyog natin sa Sambales. Tuloy-tuloy ang ating laban, mga kabunyog. Luzon, Visayas, Mindanao. Ipaglaban natin ang katotohanan, ang kabutihan ng bayan. Hanggat may mabuti, hindi mananalo ang mga masasama at tambaluslos. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mula dito sa ating kinaupuan. Hindi ko sasabihin kung saan lugar, Tarlac City! Salamat. Ako lang yun. Mapaalis na rin naman ako mamaya. Salamat sa mga taga Tarlac City. Kulex Soliman, ang malupit sa kapugian. Yun daw, sa katotohanan. Sarap magkape dito, no? Salamat sa inyo. Mga kabunyog, magdiwang tayo. Natatalo na ang kasinungalingan. No, tuloy ang laban. Ayan, Charito Lasaga, dapat Rolando Mendoza, salamat. Gusto ko kayong batiin lahat. Glenn Luntaw, Nelson Asibar, salamat Jimmy De Vera, Ina De La Cruz, mga kaibigan natin yan. Daisy Bilaganyo, no? maraming salamat sa inyo lahat. Tuloy ang laban. Medyo inaasma ako, inuubo-abo ko. Tuloy ang laban.